Good Good morning. morning. It's coffee time with God. Amen. Our gospel reflection for today, the parable of the great fish, taken from Luke 14, verses 15 to 24. Let us pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. A reading from the Holy Gospel according to Luke. One of those at table with Jesus said to him, "Blessed is the one who will dine in the kingdom of God." He replied to him, "A man gave a great dinner to which he invited many. When the time for the dinner came, he dispatched his servants to say to those invited, 'Come, everything is now ready.' But one by one, they all began to excuse themselves. The first said to him, 'I have purchased a field and must go to examine it. I ask you, consider me excused.' And another said, 'I have purchased 5 yoke of oxen, and am on my way to evaluate them. I ask you, consider me excused.' And another said, 'I have just married a woman, and therefore I cannot come.' The servant went and reported this to his master. Then the master of the house, in a rage, commanded his servant, 'Go out quickly into the streets and the alleys of the town, and bring in here the poor and the crippled, the blind and the lame.' The servant reported, 'Sir, your orders have been carried out, and still there is room.' The master then ordered the servant, 'Go out to the highways and the hedgerows, and make people come in, that my house may be filled. For I tell you, none of those men who were invited will taste my dinner.'" The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ang napili ko yung blessed, yung kasing isang kasama sa table. Sabi nga, blessed is the one who will dine in the kingdom of God. So yan, nilinaw ni Jesus yan. Ito na yung parang ini-imagine ko all of us, God has prepared a place for us. Now, kung hindi mo binigyan ng importansya yan, God will give it to those who are interested. Na inaipakita dito who are really blessed. Lalo-lalo na sa respond ni God. Hindi sila makakatikim ng dinner ni God. So, pinakita ko sino yung mas blessed. Yung sa akin naman is yung excused. Yan. Excuse, tulad din ng sinabi mo nga, no, uulitin ko na naman, na ang mga tao noon, pareho lang tayo. Tao yan eh. So may mga excuses sila. Pero hindi nila dito nakita ano ka-important, no, yung invitation sa kanila. Na inuna pa nila yung sarili nila bago pumunta dun sa invitation. Pero tulad nga ng sinabi mo, nakita naman dito kung sino yung mas blessed. Yon. Kasi sila yung naimbitahan at sila yung pumunta. At sila yung nakakain ng handaan na dapat ibinibigay niya dapat doon sa mga taong ayaw, hindi pumunta. Oh. Yon. So yung ang sinasabi mo, yung mga nagbibigay ng excuse, that means dina-justify nila yung mga bakit binibigyan ng priority yon rather than the invitation of God. So, yung pinakita ng Diyos yun, it is not acceptable. Alam mo yung message, sobrang lalim nito, no? Kasi kung titignan mo lang as is, di ba? Pag titignan mo lang yan,
Eh ano naman mali nung hindi ka pumunta? Eh party lang naman yan. Bagong kasal yung isa dun eh. Uunahin ko pa ba yung party kesa dun sa asawa ko? Eh may binili siyang lupa. Eh malay mo baka mapeke yung lupa na yun. Hindi nung pwedeng di ko iwanan. Eh party lang naman yan eh. So pag tinignan mo to ng ganyan lang, parang parang tama pa nga yung ano eh, yung hindi pumunta kasi pinapakita na importante sa kanila yung pupuntahan nila. No? Hindi naman din party yung pinuntahan nila. Meron talaga silang gawain na importante. 'Di ba? Bakit gano'n na? Ang parang nasisense ko. Merong time talaga na parang talagang binibigyan tayo ng anong tawag mo doon, yung choice, discernment. No, discernment. Kung saan ka a-attend, yan. Kung saan ka pupunta. No, meron kunyari, birthday ng anak mo, birthday ng asawa mo. Eh, yung pala leader ka sa isang community, leader ka sa isang group, sa simbahan. Hindi pwedeng wala ka doon. Eh, paano yun? So, yun yung mga parang kailangan nating i-discern. No? Na I'm sure the Lord will help us discern kung saan tayo pupunta. At mararamdaman talaga natin yon. Minsan pagka nag-decide ka talaga, Lord, sa'yo ko a-attend. Kahit na dito sa party na to, naka-oo ako. At best friend ko, kunyari yung party na yon. Pero ikaw yung tumatawag sa akin, hindi ako a-attend doon. Sa party mo ako a-attend. No? Ibig sabihin hindi ko yung party na ibig sabihin yung gawain ni God. Kaya ganito, kasi parang hindi mo, parang yung sinasabi, kaya ganito, parang ang hirap mag-decide. Kasi tingnan mo, puro puro, puro reasonable yung dahilan. So sa atin dadating din talaga yung time na ganon. So darating talaga yung time na papipiliin talaga tayo. Ngayon, sabi ni God, pag ang pinili mo ako, 'di ba? At iniwan mo yung something mahalaga para sa iyo. Matitikman mo yung pagkain na hinanda ko sa iyo. At yung pagkain na yun ay yung life everlasting sa heaven. Hindi po kasi natin yan makikita ngayon eh. Yes. Kaya parang ang hirap. Kaya pinapakita sa atin yung normal na gawain. Kaya ba natin, no? Na hindi pumunta o umayaw para kay God. Yun lang. Ayun. Kaya maganda rin sa yung example mo. Talagang alam mo kasi yung halaga nung pagsunod sa ating Panginoon. Kaya kahit ano man ang kapalit niyan, hindi mo talaga nilalagay na mas mataas pa yung ibang mga importanteng bagay dito sa mundo. Yan yung iyong ginawa. So dito nakikita ko lang problema no iba rito. When they do not understand ano ba yung invitation ni God? Ano yung pupuntahan mo? Kung saan ka in-invite ni God? Yun ang hindi nila naunawaan. Kaya nga, it is important now na talagang alam natin sa mga tao na medyo nawawala sa isip, nadadali na nagiging vulnerable dun sa mga fake prophets na tinatawag natin, that ang kanilang values ay kung ano ang uunahin nila, ay nagkakaroon pa sila ng confusion. Di ba? Yun yung ating gustong magawa every time we are gathered in the church. Na maintindihan natin ano ba yung sinasabi ni Jesus na yan. My dinner is ready. Yeah. At saka at saka ito, example na, pinakasimple na lang. Kasi ito na lang, pagsimba, tuwing linggo. Hindi ba? Yan na yung invitation yan. Obviously, invitation ni God yan. Tapos nakalagay pa sa atin. No? Kunyari, hindi kayo Katoliko, meron kayong service. Di ba? So, pumupunta din kayo doon. So, lahat yan para kay God. So, yan pa dapat ang priority natin. Hindi po yung priority natin yung iba. Tsaka hindi ka makakasimba dahil ang priority mo iba, saka na yung simba o service. Depende kung
Katoliko Ayan, ka, hindi. yan simba, highest worship yan, yung sinasabi. Ngayon, hindi natin naintindihan or hindi natin tinatanggap that God is present really Yeah. in real presence niya nandun sa misa. Yeah, Yan totoo. ang talagang dapat maunawaan natin. If we do not understand that, we are missing a lot sa invitation ng ating Panginoong Jesus. Tsaka alam mo, yun na lang, pagpunta mo doon, meron ka ng grasya na natatanggap dahil nagising ka ng maaga, meron kang hindi dapat gawin dito sa bahay na nagpunta ka doon. Kaya, Meron ng effort eh, di kaya ba? mo nagagawa yung effort na yun Yeah. because you understand. Yes! So, importante yung understanding of where we are going. Bakit ba tayo nagsisimba? Oo. Hindi yan yung basta pumupunta ka lang Yeah. doon as an obligation. Di ba? So, kung hindi mo naintindihan yan, pupunta ka ron, late ka palagi, di ba? Pagkatapos, Yung- hindi ka naman nakikinig, hindi ka nagpa-participate sa nangyayari May mga doon. tao. Oo. So, yun sinasabi mo, naghahanda ka ng husto papunta sa Yeah. misa, ang aga mo nandun, you are preparing yourself for the mass. Yan yung mga sinasabi na unawaan niya talaga ng gusto. Kaya siya ganon. So, if you really want to understand, siyempre, yung pagpunta sa simbahan, yan sa mga homily, hindi pa yan kumpleto. That is why, yung ibang mga Katoliko or yung mga kasama natin sa faith, they need to be part of the ministry. Sa ministry, unti-unti maunawaan nila yan. Di ba? Meron pang pahabol. Na last na, kasi yung ending, sino yung mga in-invite niya? Yung mga crippled, yung mga disabled. Ibig sabihin yung hindi perfect. Ibig sabihin din that this is the kingdom of God is open to Inclusive. everyone. Yes. Lahat po kasama dito. Baka sila pa nga yung mauna. Yes. Di ba? Yes. The first will be last and the last will be the Yeah. first. Okay. Yeah. Okay. So again, we'll see you tomorrow here Our in Coffee Coffee Time Time with with God. Amen.